Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review natin at welcome back dito sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas, no? Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. Alright, at ito na nga mga ka-review natin, tatapos sa China, ipapadala sa WPS, mga in-check, gulat, nako po, nanlisik po yung mga mata ng mga Chekwa, mga ka-review, ng mabalitaan ang balitang ito, no, mga ka-review natin. Ito po mula po sa ating paboritong Tropang Ilonggo, mga ka-review natin, no. Tropang Ilonggo, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Yan, subscribe nyo na po, Tropang Ilonggo. Ito po yung kanyang balita, no. Bagong BrahMos Supersonic Cruise System itatapat ng AFP sa barko ng China sa WPS. Yan mga ka-review natin, no. Talagang ito pala yung sinasabi nilang bagong kagamitan ng Pilipinas. So ngayon mga ka-review natin, hindi na po tayo pwedeng basta-bastahin na lang ng China, no. Kung dati tinataboy-taboy lang tayo, ngayon po lumalaban na po ang Pilipinas at ito na nga, may bagong gamit po ang ating bansa, no. So wag na po natin patagalin. Ito na mga ka-review natin. Panoorin po natin ang laman ng balitang ito. Tara, atin pong alamin kung ano ba talaga ito. Breaking news! 300 na Philippine Navy Reservists mula sa Visayas ay nagpakita ng galing kung paano nito protektahan ang ating mga teritoryo. Mantala, bagong BrahMos Crucial Missile System hinili ng AFP na i-deploy ito sa mga teritoryo na pag-aari ng bansang Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya manap na ng pwesto. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mo namang kalimutan mag-like at mag-subscribe. Tara na, umpisa na natin ito. Tropang Ilonggo. Subscribe and like and share. Dahil sa pambubuli na ginagawa ng mga barko ng China Coast Guard sa ating mga Philippine Coast Guard sa mga barko na maghahatid ng mga supply sa Ayungin Shoal at sa mga mangingisdang Pilipino na nangingisda sa mga teritoryo na sakop ng bansang Pilipinas, paghaharang at pabubuntot sa mga mangingisdang Pilipino. Kaya ninanais ng Philippine Navy na mapahusay pa ang ating mga reservists. Ayon pa umano, hindi bababa sa 300 reservists mula sa Visayas ang lumahok sa Philippine Navy Mobilization Exercise 2023 upang bigyan sila ng mga kasanayan at kakayahan bilang force multiplier sa panahon ng operasyon at emerhensya. Ang aktibidad na ito ay nakatuon sa pagsasanay sa mga ating mga reserba. Sinanay natin ito sila gaya ng ating regular na Navy para sa panahon ng mga pagbabanta o pambansang seguridad, madali silang maisama sa ating regular na puwersa. Ayon po umano sa Naval Force Central Deputy Commander Captain Raul Reyes sa isang panayam, ang seremonya ng pagbubukas ng MOBEX Arevalo Campus ng John B. Lacson Foundation Maritime University nito lamang Huwebes. Ang mga pagsasanay ay magsilbi ring refresher para sa mga naunang nagsasanay. Ang pagsasanay ay sumasaklaw sa mga operasyon ng hukbong dagat, amphibious operation exercise at water search and rescue bilang karagdagan sa pagsasagawa ng mga tungkulin tulad ng mga regular. Ang amphibious assault operation exercise ay gaganapin sa Barangay San Juan, Barutak Bio at Barangay Boloran sa mga bayan ng Banati sa Oktubre 13 to 15. Ang iba pang mga aktibidad ay nagsimula na 2 buwan na ang nakaraan. Ay niya, ang MOBEX 2023 ay magtatapos sa isang amphibious operation demonstration sa Talisay City sa Cebu bago matapos ang buwan nito. Ayon pa umano, ang mga pagsasanay ay nagpapahintulot na ipakita ang ating mga determinasyon sa ating mga reserba, patalasin ang kanilang kakayahan, pahusayin ang kanilang mga interoperability upang palakasin ang tila kung paano nila protektahan ang ating mga teritoryo sa mga dayuhan na magtangkang sakupin ang ating mga teritoryo, lalo na ang bansang Pilipinas. Naman umano, nagsagawa naman ng joint military exercise ang mga miyembro ng Pilipinas at United States Navy bilang bahagi ng Sea Phase exercise na sama-sama 2023 para mapahusay ang koordinasyon at teknikal na alaman ng mga sistema ng depensa ng dalawang bansa. Ang mga pagsasanay ay nagtatampok ng mga paraan upang maprotektahan ang mahalagang ari-arian ng bawat bansa. Ang mga paghahanda ng mga puwersa ng hukbong dagat para sa anumang insidente na maaaring mangyari sa loob ng karagatan ng bansang Pilipinas. Dahil alam naman natin
ang mga barko ng China Coast Guard ay lalo pa nagiging agresibo sa mga pangaharang na ginagawa sa atin mga Philippine Coast Guard at ating mga mangingisdang Pilipino. Kaya nilalayo ng sama-sama na mapahusay pa ang multilateral exercise na nilahukan ng Pilipinas, United States, Australia, France, Japan, Canada at United Kingdom. Nilalayo ng mga bansa na narito ngayon sa bansang Pilipinas para sa sama-sama 2023 para mapalakas pa ang depensa ng bansang Pilipinas at mapanatili ang seguridad sa Indo-Pacific, bukas na paglalayag sa atin mga karagatan. Sa iba pa mga balita, plano ng Philippine Army na kunin ang Indian-made BrahMos cruise missile system na gagamitin ito sa pagtatanggol sa mga baybayin na bansa kasama ang Philippine Marine Corps, lalo na sa West Philippine Sea. Ayon pa umano, sa Marines ang mauna ang deliver ng BrahMos cruise missile system, 3 baterya, Marine. So yan mga karabin natin, no, napakalakas pala nitong ano, tingnan nyo lang, tingnan nyo po, no, napakalakas po pala nitong BrahMos Supersonic Cruise Missile System. Yan mga ka-review, no, yan po yung gagamitin na ng ating AFP dito sa laban sa China, no, mga ka-review natin, talagang napakalakas. So ngayon, hindi na po tayo dapat basta-bastahin lang ng China, no, mga ka-review natin, kasi diba, meron na tayong malalakas na mga armas, no, gaya nga po nito BrahMos Supersonic Cruise Missile. Yan mga ka-review, i-research pa rin natin yan kung gaano po yung kalakas, pero samantala panoorin po muna natin to. Marines will be getting the first deliveries of BrahMos. They will be getting their batteries. Armed Forces of the Philippines, General Romeo Bronner Jr. sa isang panayam. Bagamat hindi niya tinukoy ang bilang ng mga baterya na makukuha ng RB, sinabi ni Bronner na mas mataas ito kaysa sa mga makukuha ng Army. Sinabi ni Bronner na mas mataas ito kaysa mga makukuha ng Philippine Marine Corps. Ang isang missile na baterya ay karaniwang binubuo ng 3 mobile atomos launcher na may 2 o 3 missile tube, bawat isa kasama ang mga tracking system. Nagpa ni General Romeo Bronner Jr. kapag naaprubahan na, napunduhan na ang panukala sa pagkuha ng Philippine Army para sa BrahMos cruise missile system. Sinabi ng AP na gagamitin ito para sa mga coastal defense mission tulad ng Philippine Marine Corps. Kailan lang inanunsyo ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na paparating na nitong katapusan na taon ang BrahMos cruise missile system na galing pa mula sa India. Doon pa umano kay Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang BrahMos cruise missile system ay gagamitin ito sa pagbabantay sa mga teritoryo na pag-aari ng bansang Pilipinas. So yan mga ka-review natin, no? Putulin lang po natin saglit. Ano ba, naghahanda na po ba ang Pilipinas, no, para sa di inaasahang pagkakataon mga ka-review, no? Hindi lang na po natin banggitin yung gera kasi masakit po sa tenga pag naririnig yan mga ka-review, no? Sa hindi inaasahang pagkakataon mga ka-review, naghahanda na po ba ang Pilipinas? Kasi tingnan nyo mga ka-review, agresibo na rin ngayon yung Pilipinas mga ka-review. So nangangalap ng mga armas, di ba? So meaning naghahanda na po tayo sa hindi inaasahang pagkakataon pag tinupak itong China mga ka-review, no? Sana ay wag naman tupakin, no, itong China at sumunod na lang, no, sa international na batas na sinusunod ng lahat, no, para maiwasan po ang hindi inaasahang pagkakataon, no, mga ka-review natin. Kasi nga po napakahirap, yan ang sinasabi ko palagi, no, lalo na po tayong mga sibilyan, ano ang laban natin dyan. Kaya dapat sabi nga sa comment, kung kaya pang idaan sa diplomasya, gawin po, no? Huwag po sa gera. Pero kailangan pa rin natin maging handa. Tama po yung ginagawang itong mga ka-review natin kasi hindi po natin alam kung, di ba, tupakin niya itong China at, di ba, gumawa ng katarantaduhan. At salakayin po tayo ng hindi inaasahan. Kaya dapat handa ang Pilipinas sa anumang mangyari, di ba? Sa West Philippine Sea, dahil sa mga agresibong aksyon ng China
kinakailangan ng bansang Pilipinas ng mas malakas na depensa sa ating mga teritoryo. Ayon po umano, ang BrahMos cruise missile ay maaaring ilunsad mula sa isang barko sa sakyang panghimpapawid, submarino at lupa at may pinakamataas na bilis na humigit kumulang Mach 2.8, humigit kumulang 3,400 km bawat oras at may kakayahan nitong magdala ng mga warhead na tumitimbang ng 200 hanggang 300 ang kilo. Inaasahan na tutugunan ng platform ng armas na ito ang mga kahinaan at kahinaan ng militar ng bansa sa pagkontrol sa dagat, anti-access area, linyal, at mga operasyon sa pagtatanggol sa baybayin at isla. Ayon po umano, nilagdaan ni dating Defense Secretary Lorenzana ang BrahMos Aerospace Director General Alto Dincar Rani ang kontrata na nagkakalaga na 18.9 bilyon sa isang virtual na seremonya sa depensa sa headquarters sa Camp Aguinaldo, Quezon City nito lamang Enero 2022. 3 baterya ng BrahMos cruise missile ang makukuha ng bansa sa ilalim ng kontratang ito. Iyon po mano, ang BrahMos cruise missile system na ito, isa din ito sa mga kinakatakutan ng bansang China sa India dahil sa lakas nito. Dahil sa patuloy na pagsuporta ng mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa ating Armed Forces of the Philippines para mapalakas pa ang modernization program, mga bagong kagamitan sa mga barkong pandigma lalo na pasasakyang panghimpapawid para mapalakas pa ang depensa ng ating bansa. Lalayon din ng Armed Forces of the Philippines na magkaroon ng bansang Pilipinas ng submarino para mapalakas pa ang depensa nito sa ating mga teritoryo. O kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? At siyempre, kung bago ka pa lang sa akin, So yan mga karibin natin, ano po ang inyong masasabi dyan? Ha? Dyan sa bagong BrahMos Supersonic Cruise Missile System na gagamitin ng AFP, ha? Pangtapat sa barko ng China sa WPS. Naku, napakalakas po pala nitong missile na ito mga karibin, no? No, ang lalaki pa naman. So pag tinamaan talagang China nito or yung mga barko nila, eh talagang wasak na wasak, no? Imagine niyo na lang mga karibin natin. Ganon kalaki ang tatama sa barko. Nako po, talagang watak na watak yan, no? At i-pray lang po natin mga karibin natin na hindi yan magamit, no? Kasi pag nagamit po yan, gera po ang kasunod niyan mga karibin natin. So, ano sa palagay nyo mga karibin natin, ha? Naghahanda na po ba ang Pilipinas? O, syempre naghahanda dito sa China, di ba? Kasi hindi nga natin alam kung ano ang nasa isip ng China, di ba? Kasi nga itong mga nakaraang araw mga karibin natin, eh talagang sinasadya, no, na hinaharang yung ating mga navy. Hinaharang po nila para mabangga sila, no? Sinasabi nga doon sa report mga karibin natin na sinasadya na nilang humarang para mabangga sila at magkaroon sila ng dahilan para gumawa ng di inaasahang mga hakbang, no, mga ka-review, no? So, gera din talagang hanap ng China, no, mga ka-review natin. Ha? Sinasadyang hinaharang nila para mabanggaan sila. Click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-upload nating reaction video. Yan mga ka-review natin, huwag pong kalimutang i-subscribe si yan, Tropang Ilonggo mga ka-review, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Maraming salamat.